Hello, my dear! Sino kaya ang gagawan natin ng reading para sa umagang ito? Magandang umaga po sa ating lahat at kung sakasakaling hapon mo naman ito pinapanood o tanghali o gabi, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Okay? So by the time na ginagawa ko to umaga, kaya good morning sa ating mga spirit guides. Ayan, sino kaya ang gagawa natin ng reading sa umagang ito? Okay? So, tingnan natin. Sino kaya ito? This is a love collective reading para sa ating, my dear, Cancer. Okay? So, Cancer, love collective reading mo ito. So, munting paalala lamang po na ang gagawin natin today ay love collective reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. Okay? So, I do apologize kung medyo mapapansin din ninyo na ang boses ko ay medyo parang kakaiba kasi ako po ay nagkakaroon ng parang allergy. Parang gano'n. Sabihin na natin allergy attack. Ganon. Sinisipon ako ng sinisipon ngayong umagang ito. Ano ba yan? Pero syempre, sabi pa nga nila, sipon ka lang. May pangarap ako. Okay. At saka marami naghihintay ng aking mga reading. So, hindi tayo pwedeng magpaantala sa sipon. Okay? So, let's go, my dear Cancer. Tingnan natin. Kuha tayo ng oracle cards. And kung mapapansin mo, my dear, pinaghiwalay-hiwalay ko ang ating tarot cards. Meron tayo ditong major arcana. Meron tayo dito mga supporting cards, which is yung ating sword, cups, pentacles, and then wands. Pinaghiwalay-hiwalay ko na siya, my dear, kasi sa tingin ko, yan yung makakatulong sa akin para mas mapabuti pa itong ating reading or mas mapaganda pa yung ating pagbabasa ng baraha. Okay? Sa mga tarot card reader out there, don't be afraid to experiment, okay? Iba-iba tayo ng pamamaraan. Hindi porket ginagawa ni ganito ay gagawin mo rin. If gumana naman sa'yo, bakit hindi? Pero if just in case nagkakaroon ka ng mga blockages as of this moment habang nagre-reading ka, baka hinihila ka niyan to explore, di ba? Ganun yun. Ganun din sa buhay natin. Kung nagkakaroon ka ng mga blockages as of this moment sa buhay mo, hindi lang sa tarot cards, baka hinihila ka niyan to try something different, something new, something fresh, okay? Okay, so let's go na tayo, my dear. Tama na ang chika-chika galore, okay? First card mo is sometimes focus camera ayaw. Sometimes I stay awake thinking about you. Okay, ayan siya. Ayun, nag-focus din. Okay. So, my dear Cancer, dito sa mga supporting cards, lagi mong tatandaan na dito ka lang makaka-resonate. Sa cups. Kasi you are the element of water. So, sa cups ka lang makaka-resonate. Doon lang ako pwedeng humugot ng message para sa'yo. Sa ibang mga supporting cards, hindi ako kukuha ng message outside energy yan. Okay? So, tingnan natin. Major Arcana. Tingnan natin. Love reading. Love collective reading. Sabi mo ulit, sometimes I stay awake thinking about you. Okay? So, tingnan natin. Okay? May nag-flip na. Wheel of Fortune. Okay? Posibleng happy moments, happy memories. Okay? Kasi yan ang representation ng Wheel of Fortune sa card na to. Okay? Makikita mo dyan para kang si Chansay ng Meteor Garden. Okay? And, my dear, pwedeng maging babae or pwedeng maging lalaki. Ito, hindi ibig sabihin na pinapakita dyan sa picture ay babae. Para lang to sa babae. If you are a guy or a man, okay? Teka lang. Na nanonood ng reading natin today, you can actually makaka-resonate ka rin dito. Huwag ka magpa-deceive sa nakikita ng iyong mga mata. Hindi porket babae ang nandiyan dyan, di ba? So, ayan na nakukuha ko dyan, my dear. Okay, the Wheel of Fortune. Okay. So, sometimes I stay awake thinking about you. So, I think this is more on the happy memories na meron kayo together.
Okay? Yung mga happy memories, yung mga romantic moments. Okay? So, hindi ka makatulog. Okay? Or minsan, yun ang umuubos ng oras mo. Okay? Or yun ang nagsisilbing pampaantok mo sa gabi. Okay? Yung kaiisip ng mga alaala na masasaya between you and this other energy. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Energy ng Wheel of Fortune, my dear, ito din yung moment na parang nakukuha ko sa card na to. Wait a minute. Let me have time to compose this. Ang nakukuha ko sa card na to, my dear, is parang pwede naman parang pwede naman itong mangyari, pero parang nakukuha ko may question May question sa isipan mo as of this moment na bakit hindi na lang pwedeng ganito? Hindi na lang pwedeng lagi na lang kaming masaya or ma-maintain tong ganitong energy na we are happy together. Yun ang nakukuha ko dyan. Okay. I'm also receiving a message na parang may nakatingin sa'yo, okay? Or parang may tumitingin sa'yo, baka siya to, parang tinitingnan ka siguro niya, ini-stalk ka siguro niya sa social media or something, okay? Yun ang nakukuha ko dito. Parang may nag-i-stalk sa'yo or parang bantay sarado ka, yun ang nakukuha ko, parang ganon. Okay? Parang nakakasakal na feelings, parang ganon, okay? So, next card natin is, okay, sabi dito, focus camera, you don't know how hard it was to let you go. Okay. So, tingnan natin. Nasa area na tayo ng sword. Tingnan natin. Ang sword is energy ng air. Okay, medyo napapapose ako kasi nakita ko na tong card. Ang sword is energy ng air. Sa zodiac sign, ang may-ari ng air or ang representation ng air is si Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so we have here the 5 of sword. Okay, so definitely confirmation, ini-stalk ka nito, my dear. Ini-stalk ka niya, tingnan mo may hawak na cellphone, posibleng sa social media, ayan. Sabi niya, you don't know how hard it was to let you go. Okay, so dito, my dear, sa area na to, ang nakukuha ko is parang hindi madali sa kanya ang layuan at iwasan ka. Kaya hanggang ngayon, nakukuha ko, my dear, na parang ini-stalk ka niya. I can feel na meron ditong stalking na nangyayari pag nakikipag-usap ka sa ibang tao. Okay, nakakaramdam pa rin siya ng selos or ng guilt. Kasi bakit, my dear? If you're gonna look at this Wheel of Fortune, okay, focus camera. Asan ka na? Teka, ayaw mag-focus. Tigas ang ulo. Ayun. May tao doon. Ayun, nakatayo doon sa may ilalim ng Ferris wheel. Okay? So, posibleng maging lalaki yan. Posibleng maging babae din yan. Okay? So, kaya ko naramdaman, my dear, kanina, yung energy na parang may nakatingin sa'yo, parang may nag-i-stalk sa'yo, parang inaalam niya kung anong ginagawa mo, kahit na siguro separated na kayo. Okay? Kahit na separated na kayo, or parang may gap sa inyong dalawa. Okay. So dito, sabi niya, you don't know how hard it was to let you go. Okay. So mahirap din daw sa kanya yung, sabihin na natin, yung nangyari sa inyong dalawa. Pero it really obvious na naman ulit dito. Tingnan mo, 3 person na naman ulit ang involved. Ayan. Okay. Ayan siya. May hawak siyang phone. And then, energy ng stalk. Okay. Ini-stalk ka niya. Okay. Nare-receive ko rin dito, my dear, na parang naghahanap siya ng evidence. Okay? Naghahanap siya ng evidence para mapatunayan na totoo yung mga kutob at hinala niya sa'yo. Itong area na to is magre-resonate to, especially kung ang naging karelasyon mo is Gemini, Libra, and Aquarius. Ito yung nangyayari sa kanya as of this moment. Hindi ko kino-close na posible din maramdaman yan or ginagawa din ng ibang zodiac sign, pero magiging mas malakas tong energy na to sa mga Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so punta na tayo sa next card. Ito ay area ng water, and Cancer dito ka nabibilang. Posibleng meron ka nakarelasyon na kapwa mo rin water sign, Cancer to Cancer, or Cancer Scorpio, or Cancer to Pisces. Okay? So, tingnan natin ano sinasabi dito. I remember every details of that day. Okay? So, it makes sense kasi
'Diba? Nag-iisip ka dito sa Major Arcana. Okay? I remember every details of that day. Okay? Camera focus. Ayan. So, it makes sense na makaka-resonate ka dito sa Cups kasi you are a Cups. You are a water sign. Okay? Tingnan natin. Kuha tayo ng Cups. Tingnan natin, my dear. The 4 of Cups. Ayan. Okay, the 4 of Cups. Energy na parang hindi maka-move on, and at the same time, nandyan na naman siya. Ayan na naman yung energy na parang nag-i-stalk. Okay? So, definitely may stalking na nangyayari dito. Okay? Pero parang hindi siya pwede itong mangyari, may din na baka ini-stalk mo rin siya. Okay, ini-stalk mo rin siya, ini-scroll mo rin yung nag-ano ka rin sa Facebook niya, tinitingnan mo rin kung naka-move on na siya. Kasi parehas kayong water sign. So, posibleng parehas kayo ng binabatong energy sa bawat isa. Okay? So, pero dito sa card na to, ang lakas ng energy na parang hindi talaga maka-move on, hindi talaga maka-let go, and makaka-resonate ka, my dear, sa area na to because you are a water sign. Okay? So, sabi ko nga dito, sabi mo dito sa Major Arcana, sometimes I stay awake thinking about you. So, yun, my dear, dun pa lang sa energy na yon, nagre-release na siya na hindi ka makarecover doon sa situation nyo. At the same time, nabanggit ko rin kanina, may tanong, okay, may question, bakit hindi na lang naging masaya yung connection namin? Bakit hindi na lang naging ganito or naging ganyan? Siguro, yun yung yun, my dear, siguro yung nagiging isang factor, okay, kung bakit lalong mas mahirap pa sa'yo ang maka-move on, okay, or sa kanya, kung bakit hindi maka-move on or hindi kasi sabi dito ng card, I remember every details of that day. Okay, so meron talagang mga alaalang nagbabalik. At sa pagbabalik ng mga alaala na yun, my dear Cancer, nagdudulot yun ng saya at nagdudulot yun ng lungkot sa iyong puso. Okay? Pero definitely, my dear, nandyan pa rin siya. Pinanunood ka pa rin niya, pinagmamasdan ka pa rin niya, tinatanong pa rin niya kung kumusta ka na, kung naka-move on ka na. Medyo mas malalim sa energy ng sword kasi merong mga pag-iimbestiga para mapatunayan ang mga kutob at mga hinala. Okay, yun ang nakukuha ko dito kay sword. Pero kung ano man ang dahilan ng kanyang pagmamanman or ng kanyang, masyado malalim yung aking Tagalog. yung kanyang pagmamasid ay malalim pa rin. Okay, yung kanyang pag-oobserba, malalim pa rin. I'm very sorry. Okay? So, punta na tayo, my dear, sa area ng Pentacles. Okay, once again, dito sa area na to, sa Cups ka lang pwedeng maka-resonate. Okay? So, tingnan natin. Ang next row natin is the Pentacles. Okay, ang may-ari ng Pentacles sa Zodiac sign is ang ating mga Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, basahin muna natin. Sabi, camera focus, you were the best thing in my life. Okay? So, maganda yung message ng ating Pentacles. Okay? Tingnan natin. The 6 of Pentacles. Okay? Happy memories ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Parang loving, caring. Ang dami yung mga gandang memories together, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Hindi pa talaga siya nakaka-move on sa'yo, my dear. Marami kayong magagandang pinagsamahan nitong tao na to. And honestly, tumatak ka sa puso niya, especially kung ang naging karelasyon mo is Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? Tinuturing ka niya, my dear, na isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Pero kagaya nga ng normal at regular na pang-araw-araw na nangyayari sa buhay natin, hindi natin hawak ang mga pagsubok na tatama sa ating mga buhay or sa ating relationship. So, I guess ang nangyari sa inyo dito, my dear, is more on parang
sinubok kayo ng panahon or sinusubok kayo ng panahon, and kasi dito may mga trust issue, may mga childish na energy akong nakukuha. Parang ganun nakukuha ko. Siguro more on happy time lang ang nasa isip ng bawat isa sa inyo. Hindi prepared yung inyong relasyon para sa hagupit ng mundo. Okay, yun ang nakukuha ko, my dear Cancer. And hindi mo maiiwasan yun, my dear. Sa ayaw at sa gusto ninyong dalawa, talagang susubukin at hahagupitin kayo, my dear, ng mga pangyayari sa ating mundo. And kailangan mag-work kayong dalawa na mapagtibay ang inyong relationship. Okay? So, hindi naman ako nagko-conclude, my dear. Although, yes, sinabi ko kanina na parang wala na kayo. Pero, posibleng baka meron lang tension, okay, sa relationship nyo. Kasi may hinahagupit, may nakukuha kong ganyan, sinusubok ng panahon, baka away-bati kayo, may mga trust issue, may mga isip bata, siguro may mga selos na nangyayari, kasi may mga stalking na nangyayari dito. You are stalking this person, and this person is stalking you. Pero, balik tayo dito sa area ng Pentacles, okay? I can feel, my dear, na itong si Pentacles, talagang namimiss ka niya. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Namimiss ka ni Pentacles sobra. Okay? Nararamdaman ko yung lungkot dito, my dear. Yung lungkot sa area ni Pentacles, okay? So, I hope, my dear, nakakasunod ka sa ating reading, and sana naiintindihan mo yung pagkakasunod-sunod, okay? And kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung ang nakarelasyon mo ay si Pentacles, ito ang nararamdaman niya as of this moment. Tinuturing ka niya, my dear, bilang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Okay? And namimiss ka niya. Nararamdaman ko na namimiss ka niya. Pero naramdaman ko rin sa area na to na parang hindi pa talaga handa yung connection ninyo, or parang hindi ninyo napaghandaan yung mga pagsubok na pwedeng pumasok sa relasyon nyo na hatid ng makamundo na energy. Okay? Kasi madalas ang sumisira sa relasyon ay yung energy ng mundo. Okay? So, tingnan natin sa last card. Ang last card natin or last row natin is energy ng fire. Ito ay Wands. Ang may-ari nito sa zodiac sign, okay, ay ang mga fire sign. Si Aries, Leo, and Sagittarius. We have here. Focus, camera. I am becoming a better person. Okay? Tingnan natin. The Queen of Wands. Okay. Anong nangyayari dito? Baka itong person na to ay masyadong, sabihin natin, wild. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kasi kung makikita mo dyan si Queen of Wands, parang party goer, parang easy-go-lucky yung energy. Ayan, talagang gagawin niya kung ano yung gusto niya. Gusto niya magsaya, gusto niya mag-aliw. Kung makikita mo rin dyan, nakasuot siya ng magandang damit. Sabihin na lang natin na parang sabihin natin medyo sexy. Okay? Kung sa babae ay sexy, di ba? Kaakit-akit. Kung sa lalaki naman ay medyo may pamasil-masil, yung ganun, maano siya, ma-adonis, okay? Ganun na pananamit, parang ganun, yung may mga pamasel, yung may mga, alam mo yun, yung parang, pag tiningnan mo siya sa kanyang pananamit, parang, okay, nagyayayaan to ng something, may gusto tong patunayan, okay? So, in short, my dear, parang, ang tinutukoy dito na tao is, siya yung klase ng tao na parang, siguro parang hindi niya pa alam kung ano yung pagkakaiba, ay kung ano yung mga responsibilidad at obligasyon pag ikaw ay pumasok sa loob ng isang relationship. Na akala nga siguro, my dear, na pag pumasok ka sa relationship, yung mga ginagawa mo nung single ka pa ay pwede mo pa rin gawin kahit na you are in a relationship. Yes, iko-correct ko lang yon, lalagyan natin ng disclaimer na oo, meron mga bagay na kaya mo pa rin gawin or pwede mo pa rin gawin kahit na you are in a relationship
yung nung single ka pa, okay? Kung meron kang ginagawa like going to the gym o kaya yung mga ganito. Pero yung mga party, yung mga late nights, yung pakikipag ano sa mga ibang yung mga ganon. Basta meron kang mga dapat iwasan na pag you are in a relationship kasi may masasaktan lalo na ikaw ang karelasyon. You are a water sign. So ang pinaka-main ano mo is your emotion. So, sensitive ka pagdating sa usapin ng emosyon, okay? Ang number one mo na magiging problema is emotion, okay? So, dapat maging sensitive siya. Dapat alam niya yon, okay? Pero sinasabi dito, my dear, ng once na sinusubukan niyang magbago. Okay? Sinusubukan niyang baguhin kung ano tong mga bagay na ayaw mo sa kanya, ganon. So, sinusubukan niyang ayusin yung buhay niya. Sabi nga dito, my dear, kung i-combine natin, isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. So, posibleng marami siyang natutunan sa'yo and ina-apply niya na yon ngayon sa buhay niya. Okay? But, para sa'yo naman, my dear, parang nahihirapan kang tanggapin kung ano tong nangyayari sa inyong dalawa, itong senaryo na nangyayari sa inyong dalawa. Definitely may stalking, pwedeng ini-stalk mo siya, gusto mong malaman kung ano yung mga nangyayari sa kanya, ganon, kasi meron ako nakukuha ng mga trust issue, meron din ako nakukuha ng mga childish or mga parang isip bata na pag-uugali, lalo na my dear sa side mo, okay? Sa kanya naman, I think trust issue, okay, ang lakas ng trust issue niya dito, yun na nakukuha ko, and pagiging hindi sensitive, okay, sa mga action niya at mga ginagawa niya. So once again, nag-aagaw yung energy between naghiwalay na at saka may problema as of this moment, okay? Hindi ko siya pwedeng i-close na naghiwalay na kasi na pumapasok yung energy, my dear, na parang meron lang kayong hindi pagkakaunawaan or sinusubok lang kayo ng panahon, okay, or ng pagkakataon, and kinakailangan ninyo gumawa ng paraan para mapagtibay yung inyong relasyon. Kung ito naman ay nag-end na, naghiwalay na kayo, posible, my dear, na hindi nyo na pagtagumpayan yung mga pagsubok na pumasok sa relationship nyo. And that is so sad to hear, okay? So, my dear Cancer, ito ang iyong collective reading. I hope na nagustuhan mo. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron akong upload. At kung nagustuhan mo to, as in very, very like, mag-iwan ka ng thumbs up. Malaking tulong po yan sa ating channel. Kung sa tingin mo naman ay kapupulutan to ng gabay ng ibang tao out there, pwede mong i-share itong video na to because sharing is caring, and you are free also na mag-comment sa ating comment section sa baba dahil nababasa ko yan, my dear. Any suggestion, any opinion, babasahin ko yan, and I will try my very, very best na ma-replyan ka as soon as possible, okay? So, my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, mas kilala bilang si Apo J. Maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na to. Until next time, bye-bye! Thank you, my dear!